praise, honor, and saving power and glory belong to the rest of matter of Jesus. Such Lord, para pagkalat ng Pilipinas. Mayang gabi sa Pilipinas, mayang gabi sa Diyos ka ng to. Salamat sa itong bilang Diyos na padayon kang nag-ampingan di petisyonan ng bawat matang na araw na ato siyang padayon, masimba, mahimaya, papasalamatan. Mag-focus na ito itong natin kaso ang pagdayon, pagsimba, pag-imaya, pagpasalamat sa mga Diyos. Pag sa pag-sugod, mag-apit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali ko nang mimaw ng mga Diyos na wala kay Yes, may nabihim ng God sa langit at siyota. Diyos ng Abraham, Diyos sa Jacob, Diyos ng Pagkait Apostles, Diyos ng Isaiah, Diyos ng Sanggan, sa aming church, may gabi, pinakamamalamas ng Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong kaayos, sa iyong bumaw, kalaway. Salamat sa pagpapag ng matag na. Salamat sa opportunity nga kami makadayang mga simba mga imayang. Salamat kami. Hinang o Diyos, ikaw sa mga talibula. Bisan di kami tapos. O Diyos, sa mga pagdayang pagsimba pag imayang. Salamat kami mo. Ikaw na magaban ka na mong ikat sa pagsugod sa joyful song, solemn song, bisan pa sa Bible study, ang kalagad sa mga gulay, bisan pa sa mga memory verse mga kanalang sa closing prayers, ikaw Diyos magaban ka na mo. Huwag kami siya ng pasensya, huwag kami siya ng Espiritu Diyos. Huwag mo mababagad na lang sa kaaway sa kalimutan. Tingin tananggan ang diampong isa rin pasalamatan. Lahat madalamat sa gawin ng Panginoon Diyos. All the highest is honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And in Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Kaya natin namin siya mag-lead sa praise and worship. Praise God, at ang nagkaroon, dalawang mga Diyos sa mga joyful, o glorious songs. Amen. Praise the Lord.
dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pagkulit pang saklay, iaalay. Bukas mo ngayon at kailanman, above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, this world is ever known.
himaya sa langit ug sa yuta, ang o Diyos kaliwalawan. Kayo puno sa luma na walay katapusan, o Diyos sa widon ko ang ugmamon.
Praise Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kabayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal ng pag-atawa, mga pagbabalang mula sa ating dakilang Diyos, isang sa atin sa gabi nito. Amen. Praise the Lord. Palabagan natin ang mga Diyos namin. Thank you, Reverend Secretaries. Thank you very much sa pagdala sa praise and worship. At salamat sa dakilang Diyos sa walang pasensya na Ginoo sa ating pagpupuli, pagpasalamat, pagpagtagila, pagpagalang sa Kanya. At ihanda natin ating mga sarili sa pagkikinig ng mga salita ng ating dakilang Diyos. Atin pong buksan ang ating mga banal na aklat sa libro ng Deuteronomio, Kapitulo 31, versikulo 1 hanggang 8 po, mga minamahal. Napakintay po ito, mga minamahal. No? At kung atin pong babasahin ito, napakasimple lang po siya. Pero may mga punto tayo na titingnan dito at ating bibigyan ng halaga kung saan lahat naman na nakasulat dito sa Bible ay kasalita ng ating dakilang Diyos ay meron namang mga mabubuti, no, na atin pong matutunan upang may-apply po natin sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Amen. Kapitulo 31, versikulo 1 hanggang 8 po, mga Panginoon. So, napakaikli po ito, mga Panginoon. Hindi ganong hindi ganong marami na may apply natin sa ating buhay, pero mayroon din naman tayong mapupulot na mga salita ng ating dakilang Diyos dito na magbibigay sa atin ng gabay sa ating paglilingkod bilang mga anak na ating dakilang Diyos. Si Joshua ang bumalik kay Moses. Nagpatuloy si Moses sa pagkikipag-usap sa lahat ng Israelita. Sinabi niya, ako'y 120 taong gulang na. 120 na po, ano? So, dito pa lang, may isip natin yung kabutihan ng Diyos. Pero mo sa napakahirap na gawain ni Prophet Moses mula nang inutusan siya. Dinalo siya ng Diyos upang mapalaya ang kanyang bayan mula sa pang-aapi, mula sa kahirapan na pinaranas ng Paraon
sa kanila na nandun pa sila sa Egypt. So, napakabuti ang dakilang Diyos. Napakahirap ang gawain ni Beloved Moses, pero umabot siya ng 120, mga minamahal. No? Kita niyo mga minamahal? Umabot siya no, sa 120. Samantalang, di ba, naglalakad sila na naglalakad, tapos siya yung nangunguna sa kanila na napakarami, tapos napakaraming mga rebuilding, mga, di ba, Suwail, no? Pero nakayanan ni Prophet Moses. Napakaraming dispute, di ba? Kung balikan natin yung payo ni Jethro, no? Kasi bago nagtalaga si Prophet Moses ng mga hukom, di ba siya yung mag-isang nagiging hukom, no? At mula umaga hanggang gabi, di ba? Kaya na nakita ni biyanan niya si Jethro, no? Beloved Jethro, sabi, pinayawan siya na magpili ng mga mabubuti, no? May dunong, may wisdom, maalam ang gawing mga hukom. At yung pinakamahirap na mga kaso na inidulog ng mga mamamayan ng Diyos, ayun yung kanyang lulukasin, hawakan. Pero yung mga hindi naman gaano mabibigat na mga kaso, ay doon lang sa mga itinalagang mga hukom. Yan po mga minamahal. Pero sa kabila ng lahat ng kahirapan, umabot si Prophet Moses ng 120. Kaya, di ba may promise ang Diyos, kapag ikaw ay maglilingkod sa Diyos, bibigyan ka ng mahabang buhay. Kapag ikaw ay magalang sa iyong mga magulang, no? Magalang sa iyong kapwa, di ba? Mabuti, matuwid, sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Yan po yung mga kondisyon kung saan sinasabi ng Diyos na ikaw ay bibigyan ng mahabang buhay. Hindi lang po mahabang buhay. Ano ba ang mayroon si Prophet Moses? Kayamanan. Di ba? Kayamanan, kalusugan, di ba? At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-asa. No? Si Prophet Moses hindi na pag-asa sa kanya eh. Hindi na pag-asa. Talagang kinagigiliwan siya ng Diyos. Kaya, siyempre, yung kaligtasan, no? Siya ang unang tungkol sa sa pangalan na nakasulat sa libro ng buhay. Diba? Ilang beses na binanggit yan. Diba? So si Prophet Moses ay hindi lang pag-asa yung nakamit niya, kundi talagang papunta na siya ng langit. Kaya nga ako nagniwala ay hindi siya namatay. Siya ay rapture. Kasi may mga rapture man eh. Pero yung mga sinasabi ngayon na rapture ay hindi na totoo yan. Wala pong rapture.
sa ating panahon ngayon. Yan po mga minamahal. So, naniniwala ako na si Prophet Moses ay hindi namatay. Yan po mga minamahal. Hindi namatay. Although mayroong sabi sa ano na kung hindi ako nagkakamali sa book of Hebreo, no? Pinag-aagawan yung bangkay ni katawan ni Prophet Moses. No? Pero yung book of Hebreo kasi malayong-malayo na yan eh. At yan ay sinulat ni, kung hindi ako nagkakamali, maraming nag-claim, maraming nagsasabi na sulat ni Beloved Paul yan. So, hindi gaanong convincing yan. Kasi, kung yung mga salita dito sa mga propeta, no? Nung si Prophet Moses ay pinapunta sa mundo, hinanap walang katawan ang nakita. Walang katawan ang nakita. Walang katawan. No? Kaya, mas naniniwala ako sa sulat dito, sa ngalan ng Ama, yung tinatawag nilang lumang tipan, para sa atin ay yan ay sa ngalan ng Ama. Mas naniniwala ako dyan. Kaysa yung book of Hebreo ay tinatawag po yan natin na work of the Holy Spirit. Pero questionable yun eh. Kasi meron ng mga opinion dyan eh. Pero yung book of Acts, hindi mo makukwestiyon yan. Pero pagka Hebreo, book of Hebreo, yung ibang mga libro dyan, medyo opinionated na yan. So although, sinasabi natin na guided pa rin sila ng Holy Spirit kasi sila yung nakareceive ng mga banal na spirit noon. No? Pero kung isipin mo, no, may mga pagkakasala din sila eh. May mga pagkukulang din sila eh. No? Kaya, hindi gaano convincing na maniniwala ko. Pero dito, sa mga nakasulat sa ngalan ng Ama, talagang walang nakita na bangkay ni Prophet Moses. No? Walang nakita. Kasi, sila eh, marami sila naghanap. No? Pero walang nakita. So kaya, ang paniniwala ko ay ni-rapture siya. Saan ko i-base yung sinasabi ko? Dahil, nang ginamit siya ng Diyos, di ba? Siya lang yung nakakaharap sa Diyos eh. Siya lang yung nakakapagsalita. Siya lang yung nakakakita. At hindi siya namatay. Yan. At, nagtatabig na siya ng kanyang mukha kasi kumikinang yung mukha niya. Yan po mga minamahal. Kaya, sasabi ko na, hindi na namamatay siya. Diretso na siya ng langit. Yan po mga minamahal. So, pero dahil matanda na siya, no, mahihirapan na siyang pamumunuan yung napakarami, pinalitan na siya ni Joshua. No? Yan po mga. Pero ang araw na makita natin dito, kapag ikaw ay sumusunod sa ating dakilang Diyos, yung promise natin dakilang Diyos sa bibigyan ka ng mahabang buhay, bibigyan ng Diyos sa iyo. Di ba? Promise ito eh. Tingnan mo. Binigyan siya ng 120. Di ba? Yan din yung gusto kong hinihingi ko sa ating dakilang Diyos na magkaroon ako ng ganyang edad. Na malusog pa, ang tulad ni Prophet Moses, no? Kasi marami pa akong magagawa niya. Lalo-lalo na kapag mag-iiba ng buhay na mayroon ng hindi na
hirap sa pera. Kasi maganda mag-focus na lang sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Pag hindi nahirap ng pera, ano mo pa yung pera? Kapag bakit ka magtatrabaho pa, anong mag-ano, kung anong magninegosyo di ba? So maglilingkod na lang sa ating dakilang Diyos. Amen? Yan po mga may naman. No? So, maganda, no? Na may patunay. Ito nga ang patunay. Tinupad ng Diyos ang kanyang sinasabi na bibigyan ng mahabang buhay ang sumusunod sa kanyang kalooban. So, yan po, no? So, napakasimple lang siya, pero sa totoo lang, hindi naman simple yung mga verse ko dito. Kasi napakaraming hitik na hitik sa ano ito, no? Sa kaalaman, sa yung encouragement, no? Yan po mga minamahal. At sinabi rin ng Panginoon sa akin na hindi ako makakatuwid sa Jordan. Ang Panginoon na inyong Diyos mismo ang mamumuna sa inyo sa pagkawid. Bakit hindi siya makatawid? Kasi nagalit ang Diyos sa kanila yung di ba sa yung nangihingi ng tubig, no? Sa Meribah. No? Parang nanghina yung kanilang loob. Pinanghinaan sila ng loob. At parang bang nawala yung tiwala nila, no? Kasi naman napiktuhan din si Prophet Moses lang eh. Kasi naman ang mga tao ay talagang makulit. Kaya nadami si Prophet Moses doon. Yan po mga ganun. Kaya hindi siya pinapatawid doon. Pero tama naman din ang ginawa ng Diyos kasi nasa old age na siya eh. Masyadong ano na eh. Hindi na niya kaya talaga. So, tama naman. No? Hindi na siya pinapatawid kasi magulo na ron eh. No? Marami ng kalaban. Yan po mga naman. Wawasakin niya ang mga bayan doon at ang pinili ninyo ang mga lupain nila. Pangungunahan kayo ni Josue sa pagkawid ayon sa sinasabi ng Panginoon. So, dito, ang Diyos ay hindi ka naman pababayaan na kumbaga walang mag-guide sa iyo. Di ba? Mayroong tinitraining, no? Hindi lang si Prophet Moses ang nag-training o nag-train kay Josue, bagkus ang Diyos, no? Talagang hinubog siya ng napakaraming pagsubok, no? At binigyan siya ng wisdom din, no? At kalakasan. Kung babasahin mo yung mga sulat tungkol kay Josue, napakaganda. Kasi para din siyang propeta eh. Nag-act din siya ng na same as Prophet Moses, no? Yan po mga naman. At sumusunod ang mahal din sa kanya. Ibig sabihin, kung ano yung dinadaing nila, hinihiling nila, ibinibigay ng Diyos. Kasi nararapat at mabuti para sa bayan ng Diyos. Ganyan naman ang laging objective ng Diyos eh. Maging mabuti. Para siya nandyan lagi. Yan po mga naman. So, si Josue na ang mamumuna sa kanila. No? Then, sinasabi na bawasakin
ng Panginoon ng mga bayan nito, gaya ng ginawa niya kina Sihon at Og, na mga hari ng mga Amoryo at sa kanilang lupain. Ibinigay sila ng Panginoon sa inyo. At kailangan gawin ninyo sa kanila ang inutos ko sa inyo. Yan. So, huwag kang mag-rebuildi. Parang laging pinapaintindi sa mga sulat ng Panginoon yung pagsunod. Yan po mga minamahal. Yung pagsunod. Yung katapatan. Yan po mga minamahal. Kaya sabi dito, no? Kailangan gawin ninyo sa kanila ang inuutos ko sa inyo. Ano ba yung mga utos ni Prophet Moses? Hindi yung mga utos ng dakilang Diyos para sa kanyang bayan. Magpakatatag kayo at magpakatapang. So itong mga salitang magpakatatag at magpakatapang, ito kasi lagi itong angkop, no? Sa pagsalin-salin ng henerasyon. Tulad ng nangyayari dito. Kasi lilipas na si Prophet Moses. Ipapasa yung kanyang responsibilidad sa susunod na henerasyon kay Josue. No? Ganun din sa atin, di ba? Ang buhay sa mundo ay ganyan eh. Katotohanan po yan. Di ba? Ang mga magulang, pagtanda, lilipas, at ang papalit ay ang mga anak. Di ba? At ano ang masalita, no? Na mabuti or angkop dyan o mahalaga para sa mga susunod na henerasyon. Ito yun. Sabi niya, magpakatatag kayo. No? Yan. Magpakatapang. Yan. Sa ating mga anak, sabihin natin, magpakatatag kayo, magpakatapang. Malaki na kayo. Meron na kayong mga pamilya. Halimbawa, meron ng mga pamilya. At sumunod sa ating dakilang Diyos. Ganyan, di ba? Napaka-importante na alam namin na tayo ay, kumbaga, nangunguna na rin. Kung noon ay ang mga magulang ninyo ang nangunguna, pag kayo ay naging magulang na rin, kayo na rin ang mangunguna. Kaya nga, tinitraining kayo ng mga magulang. Dinidisiplina kayo ng mga magulang upang maging maayos ang inyong buhay. Kapag kayo naman ang magiging ruler, kasi lilipas na yung kanyang mga magulang, di ba? Yung kung paano kayo tinitrain, paano ang mga pag-prepare ng mga magulang sa inyo, di ba? Minsan kasi ang mga anak kapag pagsabihan, akala nila kinukontra sila, sinasaktan sila, kinakawawa sila. Hindi po yan ang dapat isipin ng anak. Dapat isipin ng anak na ginagayad lang sila, ginatraining sila, no? Kaso lang ang mga bata ngayon, iba na eh. Hindi nila naiintindihan. Pero sa amin, sa panahon namin, kapag kami ay naiintindihan namin eh. Kapag kami ay grabe yung kulata sa amin, no? Ako naranasan ganyan. Pero sa mga anak ko, hindi niya naranasan. Lahat ng naranasan ko, hindi nila naranasan. No? Kulang na kulang yung kanilang natanggap dito sa akin kasi iba ng panahon ngayon. Kaya nga, medyo iba yung mga ugali ng mga kabataan dahil nag-iba na rin, no? Yung
Siyempre, mga teachers, hindi pwedeng kumurot. Yung mga magulang ay limitado na yung ano. Pero sa amin, iba. Kasi kapag talagang malaki yung kasalanan mo, dinalagay ka sa sako at saka binibitay. No? Bibitay ka. No? At talagay sa sako. Ilang oras ka doon, nakabitay, nakahangin. Hindi mo na pwedeng gawin yan ngayon. Pero yan po ay napakagandang disiplina mga minamahal. Hindi naman mamamatay ang bata dyan eh. Maliban na lang kung mahina yung katawan, hindi naman ginaganyan din ng mga magulang noon. Yung naman mga agresibo ng mga bata, sobrang agresibo, hindi nakikinig, ayaw magbalisiplina, yun yun. Talagang, no? Ako kasi, naranasan ko yung mga disiplina na magbigat dahil sa kapatid ko eh. Niluloko kasi ako, tinitrade para makasama sa kanya. Yun, pagka uwi sa bahay, wala. Nakalood na kami sa asin or munggo, tapos nakadupa, then may nakasabit na butilya, no? For how many hours? No? Yan po mga minamahal. Napakaraming disiplina na natanggap namin. Pero sa awat habang natin nagkilang Diyos, mabuti po kasi hindi naman ako napunta sa masama. Although ako ay isang working student, malayo sa magulang, pero never akong nasangkot sa mga masama. Yan po mga minamahal. Sa awat habang natin nagkilang Diyos. Never na akong nakakita ng personal na shabu. Matanda na ako ngayon, pero hindi pa ako nakakahipo ng shabu. Malayo ang nakikita ko kasi mayroong mga doon sa Manila. Noon, makikita ko parang bigsan lang yung shabu doon eh. Nagdidil dyan, nag-aabutan dyan, makikita mo. Pero, never pa ako nakahawak ng shabu. Yan po mga katotohanan. Dahil napakahigpit yung disiplina ng mga magulang namin noon, talagang pumatak sa isipan namin. Kaya talagang bilib na bilib ako sa magulang ko eh. Yan po mga napakabuti ng mga magulang ko mga minamahal. Kaya kahit na napakahirap ang aking buhay, hindi ako sumuko na magparaya doon sa paggawa ng mga masama, hindi po. Hindi po yan nangyari sa akin dahil napakabuti ko yung disiplina ng magulang ko sa akin. Yan po mga minamahal. So, ganoon din naman ang Diyos. Kapag ikaw ay magkasala, di ba? Siyempre, paparusahan ka. Yan po mga minamahal. Kaya nga, sinasabi ni Prophet Moses dito, sundin yung kautusan ng Diyos. Di ba? Kasi kapag hindi niyo sundin, kayo ang nilipunin. Di ba? Ganun naman yun. So sabi dito, ibibigay sila ng Panginoon sa inyo at kailangang gawin ninyo sa kanila ang inuutos ko sa inyo. Yan po mga minamahal. Pag magpakatatag kayo at magpakatapang. Ito yung napaka-importante. Kailangan sa ating buhay, lagi tayong maging matapang, lagi tayong maging matatag. Ano ibig sabihin ng matapang? Masusuntok ka dyan eh. Hindi lang naman sa suntukan ng katapangan eh. Kundi sa hamon ng buhay. Kailangan matapang ka. No? Yung tapang mo, hindi yung
magiging basabuliro ka dyan. Yung tapang mo, hindi yung maging siga-siga ka dyan. Hindi po yan ang totoong tapang. Ang totoong tapang ay malampasan mo, no? Yung hamon ng buhay dahil sa katapangan mo. Di ba? Yan po mga minamahal. Dyan ko po ginamit yung katapangan ko. Kaya ngayon naging abogado ako. Mula sa walang-wala, palaboy, no? Diyan po, gamitin po natin yung katapangan natin dyan sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po tayo susuko kahit na maraming tao na masasama, no? Na gustong sirain yung relasyon sa Diyos. Kailangan matapang kang manindigan. Kahit anong mangyari, huwag kang bibitiw sa iyong panampalataya sa ating dakilang Diyos. Hindi natin gagamitin yung katapanan natin. Hindi yung siga-siga ka, tapos wala ka namang bahay, wala ka namang sasakyan, wala kang provision. Di ba? Tapos siga-siga ka, di ba nakakahiya yun? Hindi naman ang totoong tapang yan eh. Ang totoong tapang, harapin mo ang hamon ng buhay. No? Paano mo harapin? Yan. Ito po yung sinasabi dito, magpakatapang. Although, nakaharap din sila sa maraming labanan, pero dahil yan po ay kailangan para mabuhay. Survival kasi sila noon eh. Yan po mga minamahal. Kaya nga, ito napaganda ng mga mensahe dito kasi di ba, sinasabi natin, papunta tayo ng Great Reset. Babalik sa dati, no? Na walang transportation, wala lahat, wala, di ba, walang internet, wala, no? Lahat. No? Yan yung tinatawag nilang Dark Ages or Dark Age. Yan po mga naman. So kapag babalik tayo dyan, itong mga pinag-aralan natin dito, magagamit natin ito. Yung wisdom na ito. Kaya ito yung pinag-aralan natin. Kasi ito yung wisdom ng Diyos. Yan po mga naman. Kapag dumating yan, magpakatatag tayo. No? Kung tayo matapang, magpagkatapang tayo, naharapin yan. Yan po mga naman. Di ba ngayon, pinapaprepare tayo ng Diyos. Dumating na nga, di ba? Magkano na ang bigas ngayon? Di ba? Oh. Napakataas na ng bigas ngayon. Kung wala yung wisdom ng Diyos, tagilid tayo. Yan po mga ngayon. Dahil matapang natin sinunod yung kautusan ng Diyos, nagpakatatag tayo, di ba? Hindi tayo masyadong napinsala sa pagdating ng tagutom. Tagutom na yun eh. No? Meron nga akong nabasa sa online sa newspaper, yung website ng isang newspaper. Sinasabi na lulugo daw ang inflation. No? Ibig sabihin, magtaasan lahat ng mga presyo. At wala pang katiyakan kung anong mangyayari. Yan po mga minamahal. Kung tayo sinisipti ng Diyos, hindi niya tayo pinabayaan. Kasi nga, yan yung promise niya. Yan po mga minamahal. No? Kung ngayon, kung halimbawa, hindi ka sumunod sa wisdom ng Diyos, aba, napakahirap ng buhay ngayon. Yan po mga minamahal. So, pag sumunod ka, hindi ka masyadong nahihirapan. Kasi, binabalaan ka na ng Diyos eh. Diba? At binigyan ka na ng wisdom kung paano, kapag dumating yan, paano mo, kumbaga,
mapapagaan yung buhay. Yan po yan, mga minamahal. No? Kasi kapag hindi ka susunod sa ating dakilang Diyos, napaka-delikado. Yan po mga minamahal. Diyan natin gagamitin yung tapang natin, hindi yung pagiging anong tawag niya? Sanggano. Diba? Pagiging sanggano, hindi po. Magiging sanggano ka sa hamon ng buhay. Matapang. No? Kasi kung hindi ako matapang, hindi ako makakarating sa... Kasi dinidesign ko yung buhay ko eh. At pag dinidesign mo yung buhay mo, kailangan matapang ka. Hindi yung matapang na mag-away ka dyan, hindi. Yung mga hamon ng buhay, yung kahirapan, ano bang kakainin mo bukas? Ano mo ibabayad ng matrikula mo bukas? Nagkasakit ka, bumabang ka para mabuhay. Magtrabaho ka para may makain ka. Diyan po. Yung katapangan mo. Yan po mga minamahal. Yan ibig sabihin ng katapangan. Hindi yung pagiging sanggano. Mali kasi yung mga tinuturo eh. Para sa kanila, ang pagiging sanggano ay yung matapang. Samantalang, hindi naman totoo na matapang. Kasi nga, hindi na bago yung buhay nila. Di ba? Lalo silang nadiin, nalugmok sa kahirapan, pagiging sanggano. Yan po mga minamahal. Ang totoong matapang, yung nabago yung kanyang buhay. Mula sa basura, sa tingin ng iba, ay umangat, umantay. No? Sa mga taong kumbaga tinitingala ng mga ng lipunan. No? Yan po mga minamahal. Kapag nabago mo yung buhay mo, kasi ang pagbabago ng buhay ay hindi simple. Yan po ang pinakahirap sa lahat. Pagiging sanggano, dali-dali lang yan eh. Wala namang challenge dyan eh, pagiging sanggano. Pagiging drug addict, pagiging walang challenge dyan. Walang ka-challenge dyan. No? Mas may challenge pa ang magiging isang mason. Mason yung di ba, banday, mason, kanan, tigkuan ba? Kanan na tigsikwan, simento. No? Tig-finishing, tig-pile kalunlak, tig-flooring, sasabihin din ba? Construction. Mas exciting pa yan kaysa pagiging sanggano. Wala namang benta yung pagiging sanggano eh. Wala namang tapang din eh. Hindi naman totoong tapang yan eh. Wala pong totoong tapang din sa pagiging sanggano. Yan po mga minamahal. Kasi kapag nahuli na yan, take off yun yan eh. Pagdating sa pulis. Pero, ang totoong tapang kapag nabago mo yung buhay mo, halimbawa ikaw ay ulubi, nagiging isang marangal na tao sa lipunan, dahil sa katapangan mo at katatagan mo, yan yung totoo sinasabi dito ni Prophet Moses. Kaya nga sinasabi ko, mali kasi yung mga pinagtuturo. No? Para sa kanila, kapag sanggano ka, matapang ka, ay hindi. Tingnan mo kung anong buhay mayroon siya. Samantalang yung isang totoong matapang, di ba, naiahon niya yung sarili niya, nakapag-aral, nakapagtapos, nakabili ng mga gamit, mga bagay, no, na kailangan. At maganda yung pamilya, kasi yung hamon dyan,
bago mo marating yan, na kailangan ng tapang at katatagan. No? Hindi po yan. No? Eh, wala namang ano yung, hindi naman nagagamit yung tapang sa pagiging pasaguliro, pagiging sanggano. Wala yan. Hindi yan tapang. No? Kasi, gusto mo maging sanggano ka yan. Di ba? Wala kang challenge. Pero subukan mo. Isa kang working student. Binago mo yung buhay mo. Isa kang magsasaka noon. Isa kang palaboy noon. Di ba? Tapos hindi mo iniwan ang Diyos. Nandiyan ka pa rin. Nakakapit sa ating dakilang Diyos. Kabila ng napakahirap ng buhay. Di ba? Yan po mga mga. Yan po yung totoong matapang. At matatag. Yan po mga mga. Yan yung sinasabi ni Prophet Moses dito. Sabi dito, dahil ikaw ang mga mangunguna, diba sabi dito sa ano, huwag kayong matakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. Pagkatapos, ipinatawag ni Moses si Josue at sa harap ng lahat ng nagsasalita ay sinabi sa kanya, magpakatatag ka at magpakatapang dahil ikaw ang mangunguna sa mga taong ito sa pagpunta at pagsako sa lupain ipinangako ng Panginoon sa kanilang mga ninuno na ibibigay sa kanila. Tulungan mo silang angkinin ang lupain. Yan. Ito yung payo na laging naririnig natin sa mga tao na mabubuti, no? May puso. Diba? Ako, nung 8 years old ako, naranasan ko ito eh. Hindi ko siya kilala. Pero leader siya ng church. No? Special ako para sa kanya. At sinabi niya ang mangyayari sa aking buhay. Narinig ko ito. Diba? Itong mga katagalan ito, magpakatapang at magpakatatag. No? Marami pa. No? Yan po mga naman. So hindi ko siya hindi kami close, pero napaka-important niya. Importante ako sa kanya. Parang ginagala ako ng gusto kahit na musmo pa. 8 years old pa ako eh. No? Hindi naman ako member ng kanilang pundok, no? Kanilang grupo. Nandun na ako kasi doon ako tumutulong ako sa kapatid ko. Tumutulong ako sa kapatid ko. Then, naging, nakikita ko talaga, no? Hindi ko alam kung bakit, no? Special na special ako sa kanya noon. Nakikita ko. E wala naman akong kahit anong wala. Pero, hindi ko alam. Kaya narinig ko ito. Diba? Yung mga babalang ganito, yung mga encouragement na ganito, yan po mga minamahal. At nangyari na yung sinasabi niya. Nangyari yung sinasabi niya. Isa na lang ang hindi nangyari, maging multi-millionaire ako eh, wala naman akong milyon. Pero naniniwala ako sa kanya, no? Na talagang kakaiba siya. Baka anghel siya, hindi ko alam. Ayan po mga ito. Tutulungan mo silang angkinin ang lupain
Pangunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Yan. Ang mga magulang ganun din eh. Sasabihin din ito eh. Di ba? Huwag kang matakot. No? Huwag kang panghinaan ng loob. Di ba? Kapag mayroong mga trial sa buhay, napaka-importante itong mga words na ito. Huwag matakot. Huwag panghinaan ng loob. Basta't maniwala, umaasa sa Diyos, maging tapat sa Diyos, manalig sa Kanya. Kahit ano pa ang kahirapan na darating, hindi niya tayo iiwanan at pababayaan. Alitan natin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify. Dari kami mo na mga Diyos ang wala, Diyos na nabi, pagbuhat sa langit siya, Diyos ang marang siya, Diyos ang Jacob, Pedro Pastor, Diyos ang Israel, Diyos ang Sangga, Sangga Church, may gabi, pinagmamalamas ng Jesus, pangalan ng Jesus. Salamat sa Diyos sa bulong ng mga patayang program. Dilimutan niyo yung labi ang kawang, may soks ang musikasin, ang kilimagamit, ang pinag-iiwem sa mabadasi, mabalik ang mabalugang sa mustikan. Magatuloy ka lang sa pag-iwag mo kanina po sa usahan ko.
Base of Christ, tigil-sigay, pagdisibay, pamilya, timong church, o sa mga taong sa bibot kaya ikusahin. Kung sa Diyos, palayan ikaw magkabal ka na mo, sa among panibahang God, ay kayo basagi o Diyos, o katulog magad sa among panibahang sa main service of our Lord, ay kayo basagi o Diyos, hallelujah, karaniyan mo kaming pingan, proteksyonan ng Diyos, hallelujah. Kung sa Diyos, palayan ikaw mag-aayos mo sa ikaw mo sa mga problema, palayan mo sa ikaw niya, kaya Diyos pagkasing magalikod ka na kaya kayo basagi. Talanggat ang isabi mo sa matay, lamang nalawan sa gawa ng Panginoon Jesus. All the highest best honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Salamat sa mga Diyos. Kung galaw tayo sa pagbibigay ng mga pasalamat sa ating dakilang Diyos. Atong tawag si Level tayo mga pasalamat sa ating Diyos. Psalms 145 verse 18. The Lord is near to those who call on Him, to those who call on Him in truth. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Galatians chapter 5 verse 16. As for you, my friends, you are called to be free God. Do not restrict that with you excuse for letting your physical desires control you. Instead, let loving serve one another. Matthew chapter 5 verse 3. Happy are those who know that they are spiritually poor. The kingdom of heaven are for them. Amen. Praise God. Dili ang tanan pagkatawag kanako Ginoo, makasulod sa ligarian sa langit. Kundi katulamang nagatuman sa kabubuton sa kamahan at sa langit. Amen? Matthew City, 21. Judge Lord, palabayan ang kanyang Diyos. Salamat sa mga Diyos sa kadaogan sa pagpapagawa karon. Salamat sa malalang presensya. Salamat sa pag-iwag sa malalang Espiritu sa ating pagpupuri. Salamat po sa kila para malas makan. Usapan nato. Salamat sa kusog kabasog kayo sa panglawas, kayong sa kalbiyan o pagkagusto mo o labinan sa pag-uban sa atong Diyos tulog simana ng kitang galpinang reputasyonan sa dalanan sa atong paglakaw, pagbiyahe, pagtrabaho, pagnegosyo, ang eskwela, galpingan sa Panginoon Diyos. O hinawag yung tanan, iyahatag sa pagbutos ng kinabuhi. O bisang pa ugma sa atong main service ng ating atong Diyos. Parehong babae ka nato kung kaaming proteksyon, magbubos siyang bugno, kalaway din ka nato. O hinawag nga siya, parehong sa pag-ayos sa evidence, sa problema, pag-ayos mo sa pagkakutiyan, matagos na lang matulog sa mga
sa atong pagsakay sa kinabuhi. Dili nato na ihikaw sa pagkain ng Diyos, mga atong kalakasan, kayon sa kapatian, posisyon na tanan no, nagikan ang kapangyarihan sa pagkain ng Diyos. So dili nato ihikaw ang mga pagpupuri, pasalamat, pagkakila, para sa pagkain sa kapangyarihan. Yan ang nakalimutan. Kung ato yung hantag, may aeron siya, mag-iris sa cross to prayer. The next verse was nights and the winner let me call myself for the same gospel so this Stephen Pierce worship and form or enter the land festival Matoros with the winner sa festival Matoros with the winner sila taon sa Kenya sa Sugar sa speeches nandun yung pasayalan Johnson kung sa pangalan ng Jesus and sa pinasili ka sa Justin. It's all in sa palapal sa Justin. It's cancer, leukemia, diabetes, tuberculosis sa Justin. Isa masibong na nagpapalapal sa Justin. Sa mabata ng buwan sa Justin. COVID universe sa Justin. Sa organs sa Justin. Sa panawas sa Justin. Hubungan pa siya ibalin din pa yung sa Justin. Jesus save, Jesus heals, Jesus contact, Jesus the shepherd of take me to your place as always. Restore and remember me, Stephen Walter, Jesus. In His name we pray, praise Him. John times and shout television. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.